So, kumusta mga ka-Resi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Another update ba? Hindi, iba-iba naman tayo. Patungkol naman ito sa Indonesia daw at meron daw isang isla sa Indonesia may na Tagalog ang pananalita. So, na-curious ako. So, this video is from Crash Stories, KRS Stories. So, yun, ang video ito ay may pamagat na isang isla sa Indonesia, Tagalog daw ang lengguwahe. Question mark. Viral kasi siya 1.3 million views. Diyos ko po. So yan ang panonoorin natin bago natin simulan. Crash Story, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganito reaction video may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. So hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, isang isla sa Indonesia, Tagalog daw ang lengguwahe. Nako. Nakaka-curious nga naman, men. Like, 1 month ago, tapos 1.3 million views. Diba? Wait lang. Like, comment, share, subscribe, start. Na di umano'y bihasa sa pagtatagalog. Ano nga ba ito? Isla sa Indonesia na di umano'y bihasa sa pagtatagalog. Ano nga ba ito at ano ang kasaysayan sa likod ng kanilang kwento? Nako. Totoo bang teritoryo ito ng Pilipinas? At Ang laki ng Indonesia. Kalat. kaya ang eksplanasyon sa likod ng paggamit nila ng Tagalog? Heto na naman nagbabalik ang tagapaghatid ng sari-saring kwentong makabuluhan at kapupulutan ng impormasyon at aral. Mga Crash kwentong Stories, supportahan nyo yan, guys. Subscribe. katatakutan, misteryo, kababalaghan, pambuhay, pansyensya, pangkultura, agham at iba pa. Ang KRA Stories, dala ang bago na namang kwentong itatampok sa inyo ngayong Ayun. Subscribe. Crash Stories. Sana walang scarecrow. Kalimutan ko. Miangas Island, isa sa mga outermost island na matatagpuan sa North Sulawesi, Gagi, ang liit nyo na. Liit, no? Di na siya nakita sa mapa. Indonesia, nakilala dahil sa magaganda nitong white sand beaches. Ang islang ito, mga katoto, ay may halos 168 km na layo sa General Santos City. Ito Jensen. rin ang sinasabing border na naghihiwalay sa dalawang bansa, ang Pilipinas Indonesia. at Indonesia. Pero mga katoto, totoo bang Tagalog ang wika ng mga tao rito? Actually, malaki na siya. Ha? Malaki-laki siya. Malaki-laki siyang isla. Bago ang lahat, ay alamin muna natin kung sino nga ba ang mga nananahan dito. Okay. Ayon sa mga impormasyon, ang Miangas Island ay kilala rin sa bansag na Palmas Island. Karamihan sa mga nakatira dito ay Miangas-born mga katoto. Pero may pailan-ilan rin Astig ng lugar nila, Miangas. Pwede mo siyang Miangas. Miangas tong mga tao dito. Di ba? Ang astig. Taga saan ka? Miangas. Taray. namang settlers na halo na umano ang lahi. Dagdag pa riyan mga halo. katoto, karamihan sa mga residente rito ay gumagamit ng Bangka. mga lengguwahe gaya ng Indonesian at Talaud. Salaud. Habang ang matatanda naman ang siyang sinasabing bihasa o may kaalaman sa pagtatagalog at maging bahagyang kasanayan sa paggamit ng Bisaya. Kung babalikan, Pati Bisaya, talaga ba? Actually, kunyari, gantong senaryo siya. 168 lang siya kilometers from tawag dyan, Jensen. So, may possibilities na yung mga taga Jensen dati pumupunta dyan tapos dyan ang nag-asawa, no? Tapos, yun, nagkaroon sila ng pamilya, nagparami, di ba? Pwede din yun. Tapos, magugulat ka na, mga nagtagalog pala to, Or siguro, yung mga kaninunuan pa nila yung mga Tagalog, tapos dedo na, di ba? I don't know, maybe, like that. Yan yung guess ko. ang Miangas Island, mga katoto, ay talagang pagmamayari noon ng Ay, Pilipinas. God. Pero ayon sa mga dokumento, sa kasagsagan ng pananakop sa atin ng mga Amerikano ay kasalukuyan namang nasa ilalim ng Dutch occupation ang Indonesia. Isang disputed area ang islang ito noong mga panahong ito, mga katoto. At upang dumaan sa mas legal na proseso ng pagpili kung sino nga ba ang karapat-dapat na magmay-ari nito,
ay iniakyat ng dalawang partido ang kaso sa International Yan. Court. Fast forward mga katoto, at naipanalo nga ng mga Dutch ang island dispute at kalaunay kinilala na ang isla bilang bahagi ng Indonesia. Alinsunod Ganyan yung Pilipinas. sa naging desisyon ng korte. Ilan sa mga factors na kinukonsider para sa desisyong ito mga katoto ay ang cultural characteristics ng isla na kung ikukumpara umano ay swak at halos katulad. Buti pa tayo, sobrang sports natin pagdating sa international court. Pero yung iba dyan, yung China, yung Malaysia, di ba? Di sportsmen. Nang sa mga talaud. Mabalik tayo sa tanong mga katoto. Totoo nga bang Tagalog ang ginagamit na wika ng ilang residente sa islang ito? Totoo ba? Well, nito lang nakaraan mga katoto ay muling nag-circulate at nag-viral ang isang video clip mula sa TikTok na hango naman sa original na upload nito sa YouTube noong October 12, 2019. Title niya is Fashi sa Waga Pulau Miangas Bisera Dengan Bahasa Filipina. So, Bahasa Filipina, so baka half siya. Mula sa channel na Deticom. Panooring mabuti. Ang pangalan ko, Lolita Padi Bana. Grabe. Ang anak ko, lima. Ngayon 5. Nandito kami sa Miangas. Dito kami nakatira ngayon. Half siya? Makikita sa videong ito ang ilang mga residente sa Palau Miangas, Sulawesi Utara na nagsasalita ng Tagalog. Sa kasalukuyan mga katoto ay wala pang masyadong Siapa nama mo nama Konsolasyon Medal Pade. Ano yun? dokumentadong ebidensya para mas mapatunayan ito. Pero kung kasaysayan ang pagbabasihan ay napakalaki talaga ng tsansa na tunay ang mga nasa video. Lalo pat sa kasalukuyan Okay, so ay hindi pa pala siya proven? Okay. marami-rami na ring Pinoy ang nagtatrabaho at may ilan ding naninirahan na sa Indonesia. May ilang netizens ang nagsabing maaaring ang ilan sa mga residente dito ay galing mismo sa Visayas at Mindanao, Philippines na piniling dito manirahan. At dahil nga Tagalog at Bisaya ang kadalasang ginagamit ng mga Pilipino ay baka naipasa-pasa na umano ito. May iba namang naniniwala na marami kasi ang magkakapareho Baka may o isang once upon a time, may isang Pilipino mangingisda na naglayag at napadpad sa Miangas Island. Tapos may nagustuhan siya dong isang bini-bini. Something like that siguro. halos magkakatunog na salita ang meron sa mga wika sa Pilipinas at Indonesia. Kaya madali nilang napagpalit o nagagamit ang mga ito. Pero may ilan din naman mga katoto ang hindi kumbinsidong Indonesian ang mga nasa video at nagsabing maaaring pineke lamang ito para sa video. Pero kayo mga katoto, ano sa palagay nyo? Kumbinsido ba kayong bihasa talaga sila sa Tagalog o baka may iba pang eksplanasyon tungkol dito? Komento ang inyong mga sagot sa ating comment section. Kala ko explained na siya. So, it end ups na it end ups. Tanong pala. Nagtanong palang pala. So, not sure. So, okay. Well, kung ano na lang siguro, kung paano mo na lang siguro siya, tawag dyan, i-understand, Okay, so this video guys is from KRA Stories. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin yung original video without my face. So, the link is in the description box below. So, like nyo rin, subscribe nyo rin si Crash Stories. Also, bago nyo iwan yung channel natin, wag nyo rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun na may video nga. Ang isa lang sa naguluhan ako, nakatatak kasi doon, bahasa Pilipina, something like that. Yung bahasa is, I think yan yung lingwahe ng Indonesia, di ba? Tapos sa atin dito is Tagalog. So, guguluhan din ako. So, lang din pala siya. Ikaw na lang bahalang humusga kung totoo nga daw ba. Kasi parang ang nag-upload din naman is parang siya. Ano ba yun? Indonesian ba yun na channel na siyang nag-upload? Kasi mix naman yung niya lingwahe niya Or yung ibang mga nasa video, I think Indonesian naman yung
pagkakasabi nila. Ito lang talaga si ate na bigla siyang nagtagalog ano. So siguro if ever na tunay nga talaga yung video niyan, may mga factor din talaga na yun nga, may mga Pilipino tayo na napadpad sa lugar na yan. Kasi syempre 168 kilometer is malapit lang naman yan. I think pwede nga lang niyang bangkain eh. Or I don't know, correct me if I'm wrong. Pwede nga ba? Bangka di makina, hindi yung sagwan kasi abutin ka pa nun ng siyam-siyam. So, yeah. Ang astig lang ano na halimbawa ganyan, nandun ka sa isla ng Indonesia tapos Tagalog yung lingwahe mo. Gulat ka na lang ba, for example, mag-travel ka dun tapos bigla kang tatagalugin ng tindera or ng mga tao dun. Anong ginagawa mo dito inam car? Ganun, murahin ka ba naman, di ba? So, yun pala yun. Yun pala yun. Na-amaze ako dun Kaso nga lang sa medyo bandang huli na parang hindi pa pala siya talaga 100% sure. Parang medyo naano din ako na, okay. Napatanong din ako sa sarili ko na, okay, baka may chance din pala na ipipeke. Pero ano yung point na ipipeke yung video, di ba? Ang possibilities lang talaga dito ay maybe yan si ate, Pilipina siya, nagkunwari lang siyang Indonesia, that's letter A. Or letter B, yung mga kaninunuan niya or yung nanay-tatay niya na wala na ngayon, yun yung mga Tagalog which is na-adapt niya rin. Tapos dyan na sila sa sa tawag dyan. Dyan na sila nakatira. Something like that, diba? Maybe, something, pwede din ganun, diba? So, yeah. Kayo na lang bahalang humusga din. Hala kayo. Basta na-amaze ako kaya pala nag-viral siya. So, meron namang video si dito eh. Try nating panoorin yun. Si Ken Tots, siya, 9 minutes version. So, tingnan natin yun. Baka may explanation sa doon, So, yun. Again, hanggang dito na muna. KRA Stories, Filipino Easy. So, yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino Easy is out.